Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Si Bong Revilla. Nag-ano na. Sabi niya, please pray for me and my family. Yung kiusap ni kiusap ni Bong Revilla. Kasi nga sa mga itong mga press conferences ng ICI, ng Ombudsman, nababanggit talaga siya. At sabi mismo ng ICI, nirekomenda talaga nilang kasuhan si Bong Revilla. Yung NBI din ng Bulacan, nagrekomenda rin na kasuhan si Bong Revilla. Lahat sila nire-rekomendang kasuhan si Bong Revilla. Kaya medyo nararamdaman na ni Bong Revilla na hindi talaga siya makakaligtas, makakasuhan siya. Yung sabi ni Ombudsman Boying Rimulya na may 2 senador na nalalabas ang arrest warrant bago ang December 15. Parang sigurado nang isa doon si Bong Revilla. At baka ang isa pa nga si Jingo Estrada. O di kung si Bong Revilla at Jingo Estrada yon, ano na naman? Uulit na naman, makukulong sila. Mukhang nakikinikinita na ni Bong Revilla na maglalabas ng arrest warrant laban sa kanya at aarestuhin siya. Kaya sa kanyang mga supporters, sabi niya, please pray for me and my family. Yan Yan ang problema, Bong Revilla. Dapat sana matapos mong nalampasan yung kaso mo noon sa Napoles, yung PDAP scam. Dapat hindi na kayo umulit ni Jinggoy. Hindi na kayo umulit ni Jinggoy. Ito, PDAP scam 2.0 na naman to eh. Actually, yung dating PDAP, pork barrel, ito na naman yun. Pork barrel na naman to ng congressman at senador eh. At ang ginawa na naman, yung dati, yung pork barrel noon ni Napoles, yung PDAP noon, linagay nila kay Napoles dahil kay Napoles, pag linagay mo doon, ghost. Wala namang livelihood talaga. O di malaki ang binibigay sa kanilang kickback or commission kasi ghost eh. Ghost na mga livelihood. Wala namang mga NGOs talaga o PO, People's Organizations. Ito na naman, gano'n na naman. Malaki yung kickback nila, 25% dahil ghost eh. Ghost. Doon sa Bulacan linagay, kay Alcantara. Sino ang naglagay doon? Si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Naging kaibigan na ni Ninong na nga daw si Bernardo nung anak ni Revilla. Ninong din si Revilla nung anak ni Bernardo. O kaya lang hindi kinaya ni Bernardo yung pressure dito kaya napilitan siyang sabihin ang lahat ng katotohanan. At ito na nga, binanggit niya na itong si Revilla. Siya pa daw ang nagdadala ng pera doon sa White House, sa bahay mismo ng mga Revilla. At si Revilla, si Bong Revilla mismo ang tumanggap. O mukhang maraming mga ebidensya at testigo laban kay Bong Revilla kasi hindi naman magre-rekomenda ang NBI at saka ang ICI na kasuhan si Bong Revilla kung kulang-kulang ang ebidensya. Si Grace po nga, saka si Angara at saka si Nancy Binay pinapaimbestigahan pa kasi malamang kulang-kulang pang ebidensya bagamat nabanggit na ni Bernardo. Pero itong si Revilla talagang nirekomenda ng ICI, nirekomenda ng NBI. So matibay na ang ebidensya dito. Matibay na. Kaya nararamdaman din siguro ni Bong Revilla mukhang mai-issuehan siya ng arrest warrant at aarestuhin na naman siya. Kaya ngayon siya ngayon. Napilitan na siyang makiusap sa mga tao na kaibigan niya, kakilala, supporters. Please pray for me and my family. Yan yun. Ang problema, kung nakaligtas siya doon sa yung kay Napoles, ay baka dito hindi na siya. O kaya, bago siya dito makaligtas na naman, ilang taon na naman siyang makukulong. No bail pa naman to. No bail din ito eh. No bail din ito.
Yan ang problema ni ni Bong Revilla. Ganyan din si Jinggoy. Oh. Kung totoo itong aligasyon sa kanila na involved nga naman sila dito sa katiwalian na 'to, korapsyon na ito, o dito na ito kay flood control scam na ito, naulit na naman yung dati nila noon. Dati sila ni Revilla ay ni Jinggoy Estrada. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ah, ito, mga kababayan niya pa naman sa Cavite, ang ombudsman na magsasampa sa kanya ng kaso, Caviteño, Remulla. Ang mag-aaresto sa kanya, PNP, DILG, Junvic Remulla. Ang problema, kahit pareho silang Caviteño, sabi ni Boying Remulla, wala siyang palalampasin. Ganon din si Junvic Remulla. Pag may warrant of arrest na daw, aarestuhin talaga nila. At saka kailangan na rin talagang magpakita ng administrasyon ng maaarestong senador. Kasi ang lahat ng naaaresto lang, DPWH eh. Tapos sabi ni PBBM, ihanda na rin, arestuhin na rin si Diskaya. Ay kung inaaresto ang mga DPWH, naaaresto yung mga contractors, pero walang politiko, lalo't senador, walang maniniwala dyan. Kaya mukhang ang uunahan ditong masasampulan, itong sila Jinggoy at saka Revilla, o baka si Villanueva. Kaya ngayon pa lang, nakikinikinita na yata ni Bong Revilla na lalabas na ang arrest warrant laban sa kanya at posibleng arestuhin na nga siya. At ang sabi ni Boying Remulla, magpapasko sila sa kulungan. Sila yung unang batch na magpapasko sa kulungan. Kaya ito, kung totoo man yon, yung aligasyon kay Bong Revilla na sangkot na naman siya dyan, kumikbak na naman siya ng malaki, ng napakalaki, hindi na siya natuto. Hindi na sila natuto ni Jinggoy Estrada. Kaya ito kahit anong dasal nila dyan, unang kanyang pamilya, unang kanyang mga kaibigan, kakilala, kung matibay ang ebidensya sa kanya, mahihirapan siyang malusutan yan. Maaaresto at maaaresto siya. Dapat kasi, nalusutan niya na yung kay Napolis noon, hindi na dapat siya umulit dito. Hindi na sila natuto ni Jinggoy. Walang kadala-dala. Kung totoo itong mga aligasyon dito sa pagkaka-involve na naman nila sa flood control scam. Ang problema kasi matibay yung ebidensya dito eh. Si Yusek, dating DPWH Yusek Bernardo, siya mismo ang kausap ni Revilla, siya mismo ang nagdala ng pera kay Revilla, doon pa mismo sa bahay. Yun testimonial evidence yun. Ay sigurado may documentary evidence yun nakakabit. Malamang may mga text messages pa yan, phone calls or Kaya ito. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.